So, hi guys! Welcome back again to my YouTube channel and God bless you all sa mga sumusuporta sa aking channel. And for vlog for today, ang pag-usapan po natin organic fertilizer part 2. So yun po yung ating pag-usapan. And before that, lagi po kasing nag-share ako ng one verse before ako magtuturo po ng mga tutorial sa ating channel ngayon. At ang gusto kong i-share po sa ating lahat, John chapter 14 verse 14. Ang ganda po yung sabi diyan, ask anything in my name and I will do it. So the word anything po, lahat po nang hihilingin natin basta mayroon po tayong pananampalataya, kayang gawin yan ng ating Diyos na buhay. Sa previous mga vlog ko, Matthew chapter 19 verse 26, wala pang imposible sa Kanya. Jeremiah 32 verse 27, sabi niya po doon, nothing ay walang mahirap po sa Kanya. Kaya nga po, yung verse na John 14 verse 14, wala pong imposible at lahat ng mga hihingin natin, kaninong pangalan? Sa pamamagitan po ni Jesus. The name above all name, that is Jesus. And you ask anything sa pangalan ni Jesus, He will do it. Wala kang ibang gagawin kundi humingi sa pangalan ni Jesus na merong pananampalataya at merong action. Because sabi din sa Bible, faith, naniniwala ka na kayang gawin lahat ni Jesus, but without action, ang sabi niya man doon, faith without action is dead. Gaya po ng ating pagtatanim po ng halaman, mga gulay. Kung wala naman yang lagi na lang faith, wala namang action, mamamatay din po yan. Like example, nagtanim ka po ng halaman at ito po'y pinabayaan mo na, faith lang na magbubunga yon, hindi din yon lalago. Kaya po, faith without action is dead. So tara, pag-usapan natin yung organic fertilizer. So may dalawa tayong klaseng ingredients sa organic. Yung isa po vermicast, yan po yung mga kinuha namin na vermicast. Tsaka ito po about yung mga nagbalatan natin ng mga prutas, ng mga gulay, ay hindi natin ito itatapon. Anong gagawin natin? Una po, kukuha tayo dito. Yan. Nilalagay natin sa kanyang tangkay, sa kanyang tilukana ko puon. Ganyan po mga kapatid. Then after nating lagyan dyan, yan, sa palibot nyan, lalagyan natin ng vermicast. Yan. Tabunan lang po natin. So ang kagandahan po nito, organic na po yung fertilizer natin. Hindi na tayo bibili ng mga abono that cause of yung mga per kilo na umaabot po sa 50, ganon. Kung per kilo po yung mga abono natin, ito po natural na po to, organic talaga. So yan, tapos ang gagawin na lang natin dyan, after yan didilingan natin mamayang hapon. So yan po yung unang paraan po ng organic fertilizer natin. Lalagay sa kanyang dito sa kanyang tipuon na tikunana tilukano, or sa Tagalog po dyan sa pinaka baba niya. Tapos pag diniligan kasi natin ito, ang mangyayari po, papasok po or yung vermicast at yung mga nutritious po ng ating mga nilagay, pag diniligan yan, mag-decompose yan, ang ganda po. Bakit po? Tinan po natin itong mga halaman ko. Oh, ang gaganda nila. That is organic lang po mga kapatid. So pangalawa, ano yung mga ginagawa natin yung pangalawa? Pangalawa po, ganito. Gumawa ko ng bottle, tapos may takip yan. Yan. Ilalagay lang natin sa loob. Yan. Then kapag nagdidilig tayo, diyan natin dinidiligan. So yung nakukuha niyang vitamins dito sa may bottle, pag diniligan natin ng tubig, nilalabas niya doon sa ugat. Yung may butas sa loob yan, yung bottle na yung butas doon sa loob. Tapos pag diniligan natin, papasok sa ugat ng ating mga laman. Yan yung pangalawa pong kaparaanan po ng ating organic fertilizer. So yan, magdadagdag tayo dito. So bakit kaya maganda? Tingnan natin mamaya yung mga nauna kong nalagyan, mga nauna kong tanim na merong ganito po, kung gaano kaganda po mga kapatid. Ayan, dagdagan lang natin sila. Ito medyo mahirap kasi sa side ko nilagyan ng tawag nito ng butas. So wala tayong taga-video ngayon. Yan. Dito yung nauna. Tingnan nyo gaano kaganda po. You know, that is organic fertilizer. Ito yung ating kamatis po.
Yan. Na-decompose na yung mga nilagay natin. Yan na yung resulta. Napakaganda. So maglalagay ulit tayo. Yan. Habang nabubulok, habang dinidiligan natin, gumaganda po yung mga tanim natin. So yan. Yan. Didiligan natin, lumalabas sugat nila, gumaganda. So ito, lalagyan din natin. Ito naman kaganda po yung mga tanim po natin, napakaganda nila. Yan. So ito yung last na lalagyan natin. Kasi sila yung preparation na magbubunga sila. So ilang weeks na lang magbubunga na mga yan. So prepare ko sila. Siguro 1 month pa, 3 weeks magbubunga na mga to. Kasi naman namumulaklak na sila. So ginagawa ko to, preparation na din pag magbubunga na sila. Yan. Yan po ay preparation na pag magbubunga na. So lalagyan ko ng lupa yon, tapos na. Yun lang po yung simpleng kaparaanan. Kaya kung may mga extra tayong mga nagbalatan ng sibuyas, ng mga prutas, ng mga gulay, yung iklog, huwag din natin itapon. Nagbalatan ng iklog, pwede po yun sa ating mga halaman. So yun lang po, and yan po yung mga resulta ng ating alaga. So yun lang, nawa po, yan yung iklot. Hanggang dito na lang ating vlog. God bless, and don't forget to share, subscribe my channel. I'm Jensis and Maripel. God bless po sa ating lahat. Please subscribe my YouTube channel, and God bless you all.